Nakakaawa naman po sa ating mga customer na gagastos pa sila ng ganyan kalaki. Ganyan po kalaki ang kanyang babayaran. Ayan, for today's video mga kalangis, meron tayo ditong Fortuner na 2017, so modelo. At mayroon lang akong ma-share sa inyo sa araw na to about sa ABS sensor na naging problema ni sir sa kanyang Fortuner na 2017. Ayan, pakikita po natin sa inyo. Panda rin natin. Ayun. Kailaw po ang kanyang ABS at ang kanyang traction control. Ang galing! Ang galing! So yun po yung kulay dilaw na dalawa. Maandar po, ayaw mamatay. Ito po kasi ang naging history ng kanyang sasakyan. So si sir, customer pa rin natin na from dito sa Benguet. Isa po siyang board member ng Benguet Capital po. Magandang umaga sa iyo, Uncle. Sana mapanood mo tong video na to. At ito ay share natin para sa ating mga kasamahan na may mga sasakyan, mga kasamang mekaniko, para po hindi po mangyari sa kanila yung ganito. So yan, si sir, dinala niya itong kanyang sasakyan sa isang talyer around here sa Baguio. So ang pinagawa ni sir, yung kanyang stabilizer link at yung kanyang CB boot, pinapalitan niya po yan. Pakita ho natin yung ayan po, ito po may estimation na nga po yan estimation po yan sa kasa. Ganyan po kalaki ang kanyang babayaran sana, pero sa atin hindi siya inabot ng ganyan dun sa kanyang sensor. So ayan po, itong 10,807 isang sensor po, ABS speed sensor front FRRH, so fault code number 34. So ayan po ang fault code ng ating ABS sensor. Nagpapalit ngayon si sir ng kanyang, pakita ko po yung mga linkage saka yung mga boot po. Po yung stabilizer link, saka yun, pansinin nyo po bago po yung steering boot, kanyang 4x4. So ang tanong, bakit umilaw yung kanyang ABS? Ito po ang nangyari dyan. So, pakita ko po, ito po yung pinalitan natin. Ito po yung sensor. So nung pinabaklas ni sir, so accidentally or hindi napansin, yan po, pansinin nyo po yung wire. Pansin nyo po ba? Napukpok or naipit po siya sa pagbaklas sa ilalim. So ang nangyari po, naputol po siya. Yan po, ito yung part na naipit or parang sa tingin ko napukpok to mga kalangis na palo. Ganyan po, putol na po. Ito po mga kalangis, napakanipis lang po ng wire ng sensor na yan. Malaking bagay po ito sa ating mga sasakyan, lalo na po sa mga modelo po natin na gumagamit po ng mga auto brake system, kung tawagin ABS po. So nakakombinasyon po yung ABS saka traction control. So yung traction nya, pag dumulas po yung gulong, nag-engage po ang ating 4x4. So auto select po tayo dyan. Pwede po natin siyang 4x4 or i-manual na switch, o kaya pusa po siyang mag 4x4 kung dudulas po yung isang part ng kanyang gulong. Alright! So ito, pinalitan na natin ng sensor. So ang worth nito, nakita niyo po sa estimation natin is 10,000 something. So sabi ko kay sir, tulungan kita, hanap tayo ng supplier. Kasi sa amin, meron naman po kaming supplier dito sa Benguet, mayroon po kaming supplier dito sa Manila. Genuine din po, Toyota yung Kisinal Paxo. Tingnan nyo po, bago na po yung sensor. Balik na po tayo ng brand new sensor. O, yan. Ngayon, gagawin natin mga kalangis, paano natin i-reset ngayon. So, papanda rin natin siya.
paano mawala yung ABS sensor at saka yung traction. Ngayon mga kalangis, gagawin natin, i-clear out natin yung fault. Titignan po natin kung tama po ba yung pinalitan natin na part at mawawala po siya. So, tignan po natin mga kalangis. Po natin kakalimutan mga kalangis, mag-follow at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Search lang po ang Buhay Langis Garage. Sa ating Facebook naman po, paki-like, share na lang din po sa mga news feeds natin para po nakikita rin po ng mga ibang co-owners ng mga sasakyan. Mabuhay po tayo. Salamat at huwag po kayong magsawa sa pag-like at panood ng ating video. So yan mga kalangis, nating subukan ng panda rin ng ating Fortuner. Pinalitan natin sensor. So nagtanggal na tayo ng fault code. Nirelearn na po natin siya, so inadapt natin yung bagong sensor para ma-memory sa ating ECU. Testing po natin, panda rin natin. Yan po mga kalangis, tingnan nyo. Malinis na po ang ating panel gauge, wala na pong mga warning lights na lumalabas. So, seatbelt na lang, saka yung handbrake. Ingat po mga kasamahang mekaniko sa pagbababa natin ng mga pang-ilalim ng mga sasakyan na lalo nang may sensor na ABS. Pag nadali po natin yan, nakakaawa naman po sa ating mga customer na gagastos pa sila ng ganyan kalaki. Dahil lang sa isang sensor, mapapagastos talaga ang customer, at kung hindi man, baka makachamba man tayo ng customer na masyadong alam naman po natin may maselan na customer tayo. Paano pag sa atin pabayad, di kulang pa yung labor natin sa nasira natin na parts ng sasakyan. Yan lang mga kalangis, maraming salamat at magandang araw po sa inyo.